Fresh FM, your favorite hit music station. Every night, every day, I will always have me. Yeah, me. You're putting a big, big smile on my face. Without you, I would be so incomplete. Funk baby, get your dance on. It's a celebration, sensation in your body, feel the vibrations. Lot of fun, smiles everywhere from here to there. Fresh FM in your ear now. Don't you worry, cause it's guts and glory. Wanna know your story? Have you asked for more? And know that for a fact we will never keep you waiting. Fresh FM, your favorite hit music station. Fresh, your favorite hit music station. Fresh, your favorite hits on and on. Fresh, your favorite hit music station's gonna go on and on. From the Philippines to the world and across the universe. This is the supremacy of hit music. Nothing but the freshest. All day. Every day. This is Your favorite hit music station. Fresh FM. Ayun, magandang hapon po. Welcome po sa programa natin. This is Unfiltered DNA. And this is a podcast. Nakasama ko po si Life Coach, International Life Coach A. International Life Coach A. Welcome to the show. And this is a brand new month, brand new opportunity. So napapanood po tayo and we are live. And nasa Fresh FM PH po tayo. Life Coach A, welcome sa show natin. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon rin. Thank you so much, Fresh FM, for this opportunity. Hello, everyone. Good afternoon and happy Saturday. Yan, ang sarap-sarap ng feeling na pag sinabi Saturday. Saturday. Iba Day off, day off. O iba natutulog, rest day yung iba. Yung iba naman, ito yung family time or personal time. So, Yes. so ngayon, Life Coach A, welcome po natin sila. Friends, ladies and gentlemen, wherever you may be, from Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ni Life Coach A will be entertaining you with our program, Unfiltered DNA. It's a podcast, although Cebu-based po kami, pero ang pag-uusap po namin is under the Filipino language. Tagalog po ang conversation po namin. Tsaka may konting English, Taglish, at tsaka yung mga Cebuano terms kung just in case mga Bisaya kayo, wherever you may be. So, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka international ang reach ng Fresh FM. We're live on YouTube, Fresh FM page, Facebook fan page, at tsaka if ever nanonood ka, please like and share. Pakishare na rin po ang live just in case. Coach, pwede mong i-welcome sila at the same time, anong tawag doon? I-share mo na rin doon sa mga pages mo at tsaka i-welcome mo sila sa mga TikTok accounts mo. Yes, Yeah. I will. Life Coach A. Yeah. Hello, everyone. Welcome to Fresh FM. This is well, my name is Coach A. You can call me Coach A. You can call me A, or you can call me Miss A or Arlene. So, I have a Facebook page named A Villegas Alfonso and TikTok account Life Coach A at the Inside Job. Ayan. So, happy Saturday, everyone. Kumusta kayong lahat? And thank you for watching. And thank you for those who followed us sa Unfiltered DNA. So, medyo dumadami ng mga viewers and followers natin. So, welcome. I hope mapanood nyo tong live na to. This is our first episode here in Fresh FM from 1 p.m. to 3 p.m. every Saturday. Ayan. Pero kami hindi kami fresh. Hindi kami fresh. Pero wala kami. Alam mo yung galing ka sa chef mo, tapos
anong oras ka na natulog, 8:00, 9:00, tapos bigla ka napagising, hala, meron kaming live. So, ayan. May live streaming nga pala. Ayan, welcome po lahat and salamat po kung if ever nadadaan kayo tapos sisilip. Ang topic po namin ngayon is like, ano ba yun? Would you delete your social media or para maging healthy ang relationship? Ayan, kasi syempre napapanahon no? Buong social media, lahat ng buong newsfeed ko lahat puro Katniel for the entire week. So sad, di ba? Kanina. Nanonood yung mga kapatid ko, nanonood namin yung mga, mga previous movies nila, yung The House of Us, yung She's Dating a Gangster, yung favorite ko yun. Grabe talaga, alam mo yung feeling na parang bata ka pa din kasi sinusundan mo sila and then all of a sudden, di ba? Ikaw, anong feeling mo dyan? Alam ko wala tayong pakialam sa kanila kasi hindi naman talaga natin sila kilala on a personal level, pero ang daming mga tao talaga na sumubaybay sa kanila. And parang People that grow up with them. yes, 'di ba, from being a love team tapos naging real couple sila and then for 11 years. Pwede mo lang mangyari yun, 'di ba, for 11 years. Bakit? Yung tanong mo doon, bakit? Ang sakit. So mafe-feel mo no? Kumbaga parang pag sinabi na it's over na, mafe-feel Di ba? Imagine mo kung anong pinagdadaanan ng dalawang yun, di ba? I think everyone can relate to that na isa sa pinakamasakit na pwede mong pagdaanan sa buhay is yung breakup. Especially if ang reason na yan, well, hindi ko sinasabi wala akong kino-confirm dito, sorry naman. Lalo na kung ang reason ng breakup is, alam mo yun, cheating. Ayan, oo, totoo, no? May mga ganun, may third party. Betrayal. Yes. Hindi lang yung breakup yung masakit yung tipong wala na siya, hindi na siya kasama sa future mo. Pero yung pumapasok sa isip mo na, bakit? Anong kulang sa akin? Ba't ako pinagpalit? 'Di ba? Bakit ako hindi pinili? Bakit sa isang iglap bigla na lang dinisregard yung 11 years na yan or 15 years na yan or 20 years na yan for that particular person? Anong meron siya na wala ako? Parang naiisip mo, anong kulang sa akin? Ito na pumapasok na yung kini-question mo yung sarili mo, di ba? Nakaka-relate ka dyan. Talagang no? Ano nangyayari? What's going on? Ano ba yung, tawag doon? Although life is imperfect, pero okay naman tayo together di ba? Click naman tayo. It's naman yung mga pinagagawa natin. Ang dami tayong mga endorsement, marami tayong pera. Pero sabi nga nila, it's about time to close another chapter and open another chapter. Yun yung beginning. Sometimes the end is always a new beginning. So syempre siguro nag-mature na rin sila. And we're talking about DJ and sorry, di ba? Why does a beautiful story has to end? Bakit kailangan matapos, no? Napaka-mysterious ng life. Napaka-mysterious na life. Yung pinakaayaw ko na part na, yun yung mag-i-explain. Yes, mag-explain. Oo, anong nangyari? Anong nangyari? Oo, tsaka lahat ng mga friends mo, sige, inom tayo, shots po daw tayo, bro. Yun yung common na nangyari sa atin. Para mag-explain ka, magpaliwanag ka, anong nangyari. Tapos maiipit ka pa sa, it's either sisisihin siya, tsaka hindi mo may pagtanggol rin sarili mo, tsaka yun yung pwede nyo gawin. Kumbaga, ang ganda-ganda ng history nyo, tapos here comes na lahat nakatingin sa'yo. Yes, naman. Hindi ko point out ka. So, tama pa ba yung sinasabi natin na mag-stop ka ng social media to keep the relationship healthy? Yun yung maganda dun Kumbaga, syempre hindi naman tayo artista. If ever na darating yung time sa atin, in order to keep a relationship healthy, kailangan mo bang wala kang social media? Ano sa palagay mo, Coach? Ikaw, ibabalik ko sa yung tanong, ikaw ba pagbabawalan mo yung girlfriend mo mag-social media at magpo-post na kung ano-ano doon? Kapag ka, nasa ano ka? Yabang minsan para sa lalaki. Oy, sinama niya yung picture namin. Parang ganun yun. So, diba? So, pagbabawalan mo ba ang girlfriend mo? Proof of billing. Proof of purchase, binili. So, diba? Dati, hindi kayo magkasama, tapos biglang nagkaganon yung picture niya, no? So, diba? Alam mo na. Tapos yung iba naman,
that's the opposite side. Nakita mo, uy, may betrayal. Sila pala dati. Di ba? Parang magugulat ka, di ba? Magugulat ka. Ano nangyari? Bakit ganon, di ba? Tatamaan din yung ego mo, kaya masakit, di ba? Masakit masyado. On a personal level, talagang na-experience ko na expose ka or alam ng lahat ng mga kaibigan mo na you are in a relationship with this particular person. Tapos all of a sudden, wala na kayo. Nag-unfollow na kayo, nag-block na kayo sa isa't isa. And then people are asking, anong nangyari? Nasaan na si ganito? 'Di ba? Nasaan na si ganito? Is Lahat that ng even marites. proper? Calling Oo, pa rin. ang dami na curious kung anong nangyari sa buhay mo, no? Parang, okay, pag tinanong mo at sinagot, ano bang matutulong mo? So yun yung mahirap doon, eh, no? Mm. Kahit Pero ako, sagutin mo yung tanong ko. Nagtanong ka sa akin eh. Would you delete your social media para lang masabi na you're in a healthy relationship? I'm in a healthy relationship, yes. Although, ano kami, LDR kami nung partner ko. Nasa Illinois, nasa Chicago. Hi, hello. Ano pangalan niya, if you don't mind? Si Bam, B-A-M. Langga. Bam. Hi, Bam. May oras na tulog na yun. Ang sarap ng tulog. Alas 12 ng madaling araw sa kanila. Eh. So, Okay, so magising niya yan, nakita niya na yung ating record, ay itong live na to, tapos magugulat na siya, pinag-usapan natin siya. Hi, Bam. Pinag-usapan bigla. Naging topic. It's a healthy relationship. Kung ano yung mga post niya, heart ako ng heart just to follow her. Kumbaga, You support. You support, tapos pag meron parang yung mga low times, low days, tapos biglang nag-post na parang medyo doubtful, what's going on? Nakikita mo na kagad kahit hindi kayo nag-uusap, diba? Oo. Minsan nga nauna pa yung social media eh. Para sa akin ba to? Ano ba yan? Ano ba? Minsan masasabihin mo pa sarili mo, pakisabi sa akin first before ka mag-post. Kung may bagong pag-ibig, lalo na malayo ka. So, hindi natin alam no? Para mga ganun. So, mahirap rin. Yung sa dati, Coach A, actually, it was during that time na magkasama tayo sa work natin, it was a split up and the person has met somebody na nag-offer sa kanya ng kasal. And ang nangyari doon, parang na-meet niya yung Derek Ramsey of her life. wala akong pantapat doon eh. Hindi ako ganoon eh. So parang ganoon. So ang nangyari, a week before, hiniwalayan ako to make up space for that other person. Tapos nung nagkahiwalay na kami, then at the same time, diyan na naglabasan ngayon sa social media niya na may bago na siya pag-ibig, new found love, new adventure, may mga parang, ang tawag yun, yung prenup ng mga pictures. Ang sakit! In-unfriend ko bigla. Sabi ko, hindi ko kaya. Well, at work, SME ako dun eh. So, tapos, every time magpiping yung cellphone ko, pag tingin ko, nandun may mga nakahawak na kamay, nasa dagat. Ang hirap. While you are in a relationship. Ano pa? While you are in a committed relationship. Hindi, nakipaghiwalay siya a week before. Okay. Pero tapos, after a week? After a week, bigla na. Yung pala, kumbaga, siguro a month na sila nag-getting to know each other. So, hirap eh. Naging spotlight ulit. Sorry. Hindi na dapat pag-usapan. Pero sige, nakaka-relate naman. So yan. So, nakakatuwa. Ang hirap nun. Bakit kailangan mag-cheat, diba? So, there was this post na I read na mamahalin kita habang buhay. Ay, ang hirap niya. Diba? Pero bakit ganon? Bakit ganon, diba? Hindi mo ma-explain. Pwede ka bang magmahal ng isang tao and then hindi ka mindful sa action mo na makakasakit ka pala? Diba? Sige, given na hindi tayo perfect because we're just human, but would that be an excuse? Would that even an excuse na you don't have time sa bawat isa and then you go to another person and then, alam mo yun, mag-cheat ka, as in mag-cheat ka. Literal meaning na cheating. Bakit hindi mo na naputulin?
muna Oo, yun yung sabi nila. before ka mag-cheat, no? Or before ka mag-enter into another relationship. Oh. Diba? So to answer that question, no, yung would you delete your social media account to consider your relationship as a healthy relationship? I don't think it's even healthy to ask your partner na i-delete mo yung social media account mo para walang Dapat gulo or tayo, walang bili tayo. Yes, 'di ba? Kasi a healthy relationship should be open. A Open. healthy relationship Honest. should allow you to grow. And Yan. growing means hindi lang naman kayong dapat dalawa lang. You have to explore. May mga decisions ka sa life mo na kailangan mong gawin as a person, as an individual, hindi lang as a couple. Yes, meron siguro mga consultation na nangyayari, but you are still your own person. 'Di ba? Na hindi kailangan matali ka doon sa relationship na 'yon, and then nahihinder yung growth mo, like meeting people. Yan. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na nag-meet ka ng iba't ibang klase ng tao, or you meet new friends is nagche-cheat ka na. Okay? Hindi naman siya tipong parang kung mag-partner tayo or girlfriend, boyfriend tayo lang dalawa ha, walang ibang tao, tayo lang dalawa sa mundo. Exclusive yung relationship, pero Yeah. within the anong tawag doon, circle of your friends, circle of my friends, circle of the our friends together, ayan. Mm-mm. Kaya nga mag-grow yung relationship niyo kasi naso-socialize anong tawag doon? Kumbaga nagiging part siya ng buhay-buhay ng Buhay mo, everyone. oo. Parang hindi dapat hindi dapat nakadepend ang life mo sa partner mo or yung happiness mo o sa partner mo. You grow together. You can even grow together separately. 'Di ba? Kung halimbawa, what do I mean by that? So nag-grow ka sa career mo, sa profession mo or sa business mo or on a personal note nang magkasama kayo pero sa magkaibang paraan. 'Di ba? You have each other to support. Let's say for example, gusto kong mag-change ng career and then you are in a relationship. It will impact the relationship somehow kasi syempre, pag-start ka, mas maraming oras mo doon sa ginagawa mo. Pero, hindi ibig sabihin na you will stop making that decision or i-hinder mo yung plans mo or stop mo yung plans mo because ayaw ng partner mo. That's not growth. That's not healthy. And even when you're communicating with your partner, let's say for example, may sama ako ng loob sa'yo and then na-express ko sa'yo. Will you take it against your partner? Will you consider that as healthy relationship when nasusuppress mo yung emotions mo because it's ending up into an argument kapag ka nag-express ka ng feelings mo? Is that how a healthy relationship should be? Parang hindi, di ba? Hindi. Kasi naka-battle up ang tawag doon, nakatali. Oo. So asking your partner to delete your social media account, huwag ka na mag-Facebook, huwag ka na mag-Messenger, is not healthy anymore. It's toxic. Nagiging toxic kasi kasi Oo. nag-demand ang tawag doon, may request Yes, Dapat may kalayaan. Dapat may kalayaan. Tama. At open. There's always a freedom at saka yun open na anong tawag doon? Mas basta yung nakikita mo rin kasi yun yung kasama mo yung cellphone every time no? Tama. Pero syempre request ko rin kung magkasama naman kayo, huwag kang mag-cellphone. Oo, 'di ba? Oo naman, dapat be present at present and value the time of that person na you're spending with. Ang pinapanood niyo yung cellphone. Nagdi-date kayo, kumakain kayo. Sweetheart, ano to? Bakit to? Sino to? Ang gulo na. 'Di ba? Huwag ka na lang makipag-date. Oo. I-date mo na lang yung cellphone mo kung ganun din pala. Ito na, mag-podcast na lang kayong dalawa. Nakaibang usap. Diyan na lang kayo mag-usap. At least parang nagpe-FaceTime na lang. Parang ganun na lang. Oo. So yung social media, both healthy and unhealthy, 'di ba? Ang pangit naman dong kung yun yung magko-control sa takbo ng relationship niyo. Kasi pag ang nangyari, kumbaga wala kang budget tapos may nakita na sabi, "Uy, punta tayo dun sa Palawan kasi ito yung promo na nakita ko sa Facebook." Hindi, akala ko mag-iipon tayo. Tapos biglang sasama yung loob kasi hindi mo pinayagan. Yun yung mahihirap yun. Yes, oo. Yun yung hindi naman ang social media ang nagiging reason kung bakit toxic or nagiging toxic siya. I don't think yun yung iniiwasan doon. But it's really
your trust, no? Yung trust issue mo sa self mo at saka sa partner mo. That's something na we need to work on. You need to work on. Kasi it's not about the social media. It's about what's your relationship dyan sa social media na yan that makes it toxic, 'di ba? Para bang ang buong buhay mo na lang nakalatag sa social media pagkatapos yung buhay niyong dalawa sa real life, hindi mo naman naaalagaan. Mas naaalagaan mo pa yung image mo kaysa Oo, sa yun yung relationship. Oo. mas gusto mo pa yung magagandang post kaysa sa maganda yung pinagsasamahan niyo, pinag-uusapan Oo. niyo. Mahirap Oh, minsan nga ang ganda-ganda ng post, 'di ba? Parang sweet-sweet yung sa picture pagkatapos yung pala after that, hindi may na. away kayo, no? Oo. May tampuhan pala yun, eh, no? Mm. Parang ganun. 'Di ba? Pakitang tao lang. Yeah. I In think reality, ganun eh, di ba? yeah, hindi talaga yung social media yung reason kung bakit nagiging toxic. It's a mindset. Siguro nandun yung trust issue. Kasi baka maraming mag-PM sa'yo, maraming mag-hi sa'yo sa Messenger, di ba? Hi! If you're watching, hi, good afternoon, happy Saturday. Happy Welcome to Saturday. Fresh FM. Thank you for Uh, watching. Shout out sa mga sumisilip. Ayan, Sandra Ilaya. Hi, Sandra. I hope you're still watching. So, pagsilip niya kanina. Ayan. Thank you very much. We're live on Fresh FM, mga friends. At saka nandiyan dyan po tayo sa freshfmph.com. Wala naman po music ngayon. It's a podcast, Unfiltered DNA. Ako po si DJ Darren East. Kasama ko si Life Coach A. We have up until ang haba ng Ang haba na hours. sila. Pero yun yung open time po sa amin. Eh. So, Mm. binigyan kami ni Greater Dan ng opportunity na ma-share namin yung podcast namin dito sa etong platform na to para maraming manood. So, nakakatuwa. So, kami happy po kami ni Life Coach A for after a week. Parang sinadya na hindi tayo makapag para may energy. May energy pa ba tayo ngayon? Parang ang laki ng mga eye bags natin. Bakit ako nagka-eye bags? Tama yun. Parang kagigising lang. Excited on Kagigising na lang. Saturday. Yeah, So, thank thank you God po, it's Fresh Saturday. FM sa opportunity. Ayan. So, sana Yes. po ang 2024, ang gusto ko naman, mag-i-endorse na kami ng mga product. Wow! Hello naman yan. Baka naman dyan. Baka naman yan. Sige. Unahin natin ang para kanino ka bumabangon by Oo, Nescafe. Baka naman. Baka naman, di ba? Kasi yan lagi natin kasama. Yung kape yung lagi natin kasama. Pampagising, pampatulog. Tsaka pagpaandar Ginagawa na pampatulog. naisip. Oo. Ayan, para alert, alive, and enthusiastic. Tama. So wala po kaming music ngayon sa Fresh FM, mga friends. So kasi puro daldal ng kwentuhan. Unfiltered DNA kasi hindi po kami nagpa-practice or nagre-rehearse ni Coach A dito. So pinag-uusapan lang po namin ano po yung topic na nababagay sa panahon and na timing po yung topic ng buong social media na cut me rin kayo yung topic yung may araw. Laki ng impact mo. Medyo binago namin ng konti kung anong magiging impact ng kung gusto mo maging healthy yung relationship mo, dapat ka ba nasa social media? Yan. So yan po yung topic na pinag-uusapan namin. And baka mag-switch tayo ng on a better topic. Yeah, na During related this, naman dito, diba? Related naman sa conversation namin. Pwede po kayo mag-comments or mag-suggest or kung may mga reaction po kayo, kahit taga saan kayo, you can use English language, Tagalog na dialect, Cebuano dialect. Maintindihan po natin at saka mailalagay nyo po sa comments. Kahit konting hi and hello lang po, ikatutuwa po namin yun na nandiyan pala kayo para malaman namin na saan kayo nanonood. Ayan. So thank you po for joining us on Unfiltered DNA. Like Coach A, may mga may mga events, TikTok, anong tawag doon, yung coaching session mo, paki-invite naman po sila para malaman. Yeah, so TikTok, very updated ako doon. Actually sharing some motivational quotes, motivational quotes. I have short videos there, even sa Reels ko sa Facebook page ko. And ongoing po yung aking current tawag nito, coaching program which is Unleash
Recreate You. It's a self immersion coaching program. So nag-launch po ako noong November 25. So I have a class. Konti lang din po yung slots na available and it's ongoing. So ito yung magiging coaching framework ko for the rest of this year, this coming year. Siguro ito na rin yung gagamitin kong coaching framework ko na galing talaga sa akin, yung kinreate ko talaga. So, if you want to get to know more about yourself, alam mo yun, para maintindihan mo yung sarili mo kung bakit ka nagkakaganyan, if you feel stuck in life, if you feel like you have this self-sabotage mindset, if you feel like you're always procrastinating or you even have doubts about yourself, you're losing that self-confidence, you wanted to move on or bounce back from a painful breakup, then this might be able to help you. The self-immersion coaching program called Unleash, Recreate You so you can meet the better version of you. Yun yung goal ng coaching na Be the yun. best version Yes. of you. This coaching program is not a recorded program po, no? It's a real tama to, real-time coaching. So we'll have to reschedule or schedule a coaching with you wherein magwa one-on-one tayo. Hindi ito tipo na self-paced program kasi it's a self-immersion. Talagang kikilalanin mo, kung kilala mo na yung sarili mo, mas kikilalanin mo pa yung sarili mo dito sa coaching program nito at i-immerse mo yung sarili mo to get to know you, no? Yung kung sino ka, kung ano ka. And at the end of that coaching, the goal is that to create that kind of version or the kind of person na you want to be. No? Magle-level up ka after that program kasi we will be installing new practices, habits, self-belief, no, yung tawag nito, mag-i-install tayo ng mga new practices wherein you're able to manage really yung mga problems mo sa sarili mo. So, send me a DM if you're interested. We'll have to go through anong tawag niyan, a breakthrough call kasi hindi lahat pwedeng mag-enroll doon sa coaching program na yun because it will last for 4 days. It's a 2.5 session per session. 2.5 hours per session or 1.5 hours per session. So kasama siya sa program ko yung duration kasi we have to limit that, 'di ba? And then you will have assignments, you have homework, you will have something that you need to work on while you are in that program. So send me a DM if you're interested. There's going to be a prerequisite call with me para ma-establish natin if you need that. And I'm also accepting coaching during the weekend or sa hapon, PH time from Monday to Friday. But it's going to be a very limited time because I have also a job sa isang company. So, yeah. Tawag niyan, I have a Facebook page called The Inside Job. So, you might wanna visit there. Ayan. So, ang nakaganda nito, hindi kayo yung manonood ng parang, anong tawag doon? Yung mga Self-paced. self-paced. So, dapat customized talaga. Yes, One-on-one customized. talaga. Tailor fit talaga yung coaching ngayon kasi magsisimula tayo sa creating that vision na gusto mong maging ikaw. You will have to make sure na alam mo kung anong gusto mong maging, no? You will have to have that kind of vision na, so ito si A ngayon, sino si A sa future? Anong Sino gusto ni A? anong gusto kong maging A in the near future or in the future? And then we will unpack those mga baggages na yon that hinders you to be that version na gusto mo. Ano yung naghihinder sa iyo sa mga goals mo sa life mo? Ano yung naghihinder sa iyo to have that healthy relationship? Ano yung nagiging hinder sa iyo para ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve for yourself? So it's focusing on yourself. Kikilalanin mo yung sarili mo kung bakit emotional ka ba o bakit ang bilis mong magalit, kung may anger issue ka, kung meron kang rejection wounds, meron kang mother wounds, father wounds, alam mo yon, kakalkalin natin yan during coaching. Yan yung second phase ng coaching. We will have to unwrap those baggages kasi may mga questions kang sasagutin and we will tackle that.
Okay, para ka na rin nag-retreat pero tayong dalawa lang yung nandun. One-on-one Yun, lang talaga. oo, yun yung mangyayari doon. And nakakatuwa no kapag meron kang ganitong nakakausap na tao na hindi mo naman kilala, and then makikita mo sila na parang nire-release nila yung mga pain na yon, and then sobra silang umiiyak, alam mo yun, parang pag narinig ko yung client nga humahagulgol sa pag-iyak because na-realize nila na bakit nangyari sa akin yun, ba't ako ganito, nakaka-overwhelm. Kasi ibig sabihin, natatouch natin yung core nung tao na yon na nagiging dahilan kung bakit ganyan sila, kung bakit ganito yung behaviors nila, ganito yung thought process nila. It's because of the experience they had in the past. And kung sino tayo ngayon, ang laki ng impact ng past natin. And kung negative or hindi masyadong maganda yung experience natin sa past natin, papaano mo siya i-divert into something na you're gonna look forward na hindi na ulit ito mangyari sa'yo kasi alam mo na kung paano siya i-manage. So that's gonna be covered on the second phase ng coaching, the unwrapping those baggages or yung mga negative emotions na meron ka, maiintindihan mo siya kung bakit mo nararamdaman yun. Yun. Bakit affected ka sa Katniel breakup? Katniel, oo. Actually, no, Ayaw magtrabaho. actually, that's not a joke question, no? Parang bakit nga ba affected yung mga tao sa breakup ni Kath and ito nga si Daniel Padilla, no? Hindi sa nangingialam tayo sa kanila. It is because a lot of people are looking into this relationship na super ideal. So parang nakikita nila napaka-perfect. Nakikita nila na there's this ideal man pala existing in the world, and they wanted to have that Daniel sa buhay nila. Ito mga kababaihan naman natin, no? And then, nararamdaman ng mga kababaihan natin na dapat ganito ako tratuhin ng magiging partner ko, katulad ng pagtrato ni Daniel. Parang nagkaroon sila ng standard sa kind of relationship or kind of man na gusto nilang ma-meet or makasama. It gives the viewers and the followers hope na there is a relationship na kasing ganda nito na pwede palang mag-exist. So it's giving people hope na may forever. may ganitong relationship na napakaganda, and they're hoping na sana ako din, meron din akong Daniel Padilla, or sana ako din meron akong Catherine na kasama sa buhay. Pero nung nag-break sila, nawala yung parang binasag mo yung hope. Parang binasag mo yung, alam mo yon, yung idea na may ganitong relationship. At ang masakit pa, hindi naman to kino-confirm nung dalawa. Wala pa naman ako nababasa na may nag-confirm, but haka-haka lang, mga cryptic IG stories lang naman yung nakikita nito na may sangkot na iba. Pero yung parang pinapalabas is that the reason is about cheating. Diba? So, ang sakit, maraming nakarelate kasi marami tayong naging victim ng cheating. No, ang masakit pa dito, may mga tao na ginagaslight si Kath na parang kasalanan niya kaya nag-cheat si Guy. Parang ganun no? Oo, parang 'di ba? So that's why a lot of people reacted and nakarelate kasi iniisip nila na ito yung ideal relationship na gusto ko. So hahanap ako ng ganito, ito yung standard ko. Ganito dapat yung magiging boyfriend ko. Ganito dapat yung kind of relationship na meron ako. Nilalagay nila yung sarili din nila. Yung iba nilalagay din yung sarili nila kay Kath na ay ang swerte-swerte niya kasi tinitreat siyang princess. Ngayon she's a queen, right? So gusto ko rin danasin yan. Pero ngayon na nag-break na sila, ano nang magiging pattern, sino na magiging idol ko, or sino na yung magiging example na ano ba to sa relationship, no? Sumaya bigla yung mga single no, parang ayoko naman. Huwag naman natin i-celebrate yung pain ng iba kasi talaga namang masakit talaga mag-go through sa kanya, especially if ang reason ng breakup, kung totoo man o hindi man, is cheating. Ako naging victim din ako ng isang relationship na betrayal din yung reason kung bakit nag-end yung relationship. Akala ko nga noon, ang pinakamasakit na breakup is yung iwan ka.
Yung tipo hindi mo na makakasama yung tao, pero hindi pala. Yeah. Ang pinakamasakit na breakup is betrayal. Yun yung mahirap doon eh. Oo, yung sinaksak ka sa likod ng Babalik kasi sa'yo no? Kumbaga, ang tanong mo palagi, ano kulang sa akin? Bakit may Yes, oo, yes. So, siguro let's maybe encourage people na instead of you questioning yourself na kaya siguro siya nag-cheat kasi may kulang sa akin, is let that person take the accountability and responsibility and do not blame yourself. Oo. Kasi hindi naman ikaw yung gumawa eh. Kung may pagkukulang ka man, is it enough for that person to cheat? 'Di ba? Kung hindi na nag-work yung relationship, if you feel like parang kahit anong gawin nyo, parang lagi na lang kayo nag-aaway, why stay? And Oo, then tama. cheat. 'Di ba? Parang nasaan yung ano doon? Nasaan yung tawag nito? Nasaan yung tama doon? Hindi ka na nga masaya, tapos pinipilit mo na lang yung relationship na yan para mag-survive. What's the purpose? Wala. 'Di ba? What's the purpose? Meron ng isang nag-give up eh. Meron ng isa na hindi ka pinili na siguro several times. So why stay? Tama. Tsaka dapat napag-uusapan nyo rin eh. Di ba? Kumbaga, Yes. after 3 months, after a certain period, after 6 months, kumbaga, puro away kayo, hindi kayo masaya together, then maybe it's not a good fit. Parang trabaho lang di ba? Yeah, may evaluation, may third month performance evaluation, 'di ba? 5th month I mean, performance, Fifth month review. 5th month review. Kasi parang ganun di ba? We have to be real. Di naman kasi yan eh. Kumbaga, ang nangyayari madalas, especially with social media, may Facebook yung mga Pilipino, nagiging standard yung meron kang may pagyayabang. Ayan, ay nawala bigla si Coach A. Baka nag-lowbat yung laptop. Ayan, hi to Mosh Amethyst. Ayan, thank you very much, Amethyst. Thank you very much for joining us. Thank you for the heart. Ayan, thank you very much. Ladies and gentlemen, this is Unfiltered DNA. Ay, Nalobat pala yung laptop ko. Hindi nakasaksak. Okay, so okay na. Okay na po. Oh. Nasa na nga ba tayo? Nagkabalikan na ba? Yun po, kasi minsan after 5th month evaluation, kung kailangan ko ba ipagpatuloy yung relationship, so dapat na-assess nyo rin di ba? Yun naman. Kasi kayo lang naman mag-uusap, huwag kayo mahingi ng mga opinion. Paki-like and share kung gusto nyo ba magpatuloy kami. Celebrity lang. Well, actually, I'm pretty sure that itong experience ni Kat Neil, na for 11 years silang magkasama, I'm pretty sure this relationship is not parang everyday maganda. I'm pretty sure na may mga struggles sila na talagang they put forth effort doon sa relationship na yan para mag-work. Kaya lang dumating sila. May nag-manage rin. Yes, oo. Ipapakita lang talaga nila yung maganda. Pero yung struggles ng couple na yan, we don't know kung anong nangyayari sa mga conversation nila, 'di ba? Sa mga araw-araw na yung mga episode ng mga talagang totoong tao sa circle mo sa Facebook. Yes,
Oo, 'di ba? Kasi totoo talaga na yan, yun yung nangyayari sa life nila. Pag may Pero nag-message, friend, may kasama ka mahaba buhok, di ba? Yung partner mo may kilo. Yari ka na nun. na yung buhok kasama mo, dati kulot yun. Yari ka na nun. Tapos ang haba na ng trending na conversation sa baba, yung patay. Tago mo na yan. O kaya yung mga ano tawag doon, yung mga team building pictures, yung mga, may mga katabi ka, sino yan? Yari ka na. Nakatabi mo lang sa pagpipicture, di ba? Intriga na kaagad, di ba? Pero yun talaga yung mga marites eh. Mula ng Halloween party hanggang Christmas party ninyo, magkatabi kayo, ay lako, patay ka dyan. Patay na, halata na. Paliwanag. Dire-diretso na yan. So, alam mo yun, bakit kaya, why do you think men and women, no, some men and women cheat? Bakit nag-cheat? May Bakit nagustuhan. nag-cheat? Oo. Tapos, hindi naman siya gusto lumabas sa relationship. Gusto lang niyang mag-take advantage ng moment. At the same time, ayaw niya ipaalam. So, kasi para sa akin, sabi pa nung isang saying, pag na-inlove ka sa iba, mas love mo yung bago. Kasi bakit mo napalitan yung luma? Kung mahal Bakit mo ka yun. in love sa iba kung in love ka naman? Oo, yun eh. Yun yung dun eh. Kumbaga, naalala ko yung ex ko nung high school na sinabihan talaga ako face to face, sabi niya sa akin, you failed miserably. Sabi mo kung mahal mo ako, bakit ma-in-love ka sa iba? Exactly. Talagang pumasok sa isip ko. Doon ko na-realize at my teenage years na yung mga kwento dati sa libro, yung mga lumang panahon, yung mga 1900s, Yung mga pocket books. Bakit nag-i-stick lang tsaka yung mga biography, yung mga ganun, bakit nag-i-stick lang sila sa isang tao na hindi sila maraming partner. Kumbaga, meron akong parang auntie na nagka-boyfriend ng isang naval or air force na guy. Nung namatay yung guy, hindi na siya umibig. Ang naging pag-ibig niya lang is music, classical music, mga classical movies, yung mga ganun na lang. Doon na lang niya tinadaan yung pagiging romantic niya. Pero hindi na na-fall in love yung heart niya sa ibang tao. So parang ganun. Sabi ko na, Wala siguro makakapantay doon sa love na ganun binibigay talaga. ng kanya. Yes, oo. Pero sabi naman ng isang saying naman, Coach A, dadagdag ko lang. Sorry po. Okay, sorry. Yung tatlong version ng pag-ibig mo, yung una yun yung puppy love di ba? Mamimit mo, tapos doon ka matututo. Yung second is yung family love. Tapos the third person na mamimit mo sa entire life mo is yun yung magiging kasama mo, companion for the rest of your life. Tatlong beses ka daw iibig in your lifetime. Sabi ko, pwede. Yung iba, ang dami nilang pag-ibig no? Pinagsasabay-sabay pa. It's every time na mai-inlove ka kasi iba't ibang level yan, hindi yan magkakapareho. Siguro, well, ano po talaga yung love, no? Bakit, kung mahal mo talaga isang tao, hindi mo sasaktan yan. Hindi ka gagawa ng masama sa kanya kasi mahal mo eh. Ano mo yung totoong meaning ng love? There's this, yes. I watched this parang Netflix series ng isang social media influencer. Taga-ibang bansa to. Meron silang 2 anak na babae. Sobrang ideal ng relationship nila kasi may daily vlog sila eh. And then, updated yung kanilang mga followers na nangyayari sa kanila. And then, ang nangyari is that, pinatay ng lalaki yung 2 nilang anak. Pati yung babae. Napanood mo ba yan? Nakalimutan ko yung title niyan. Nasa Netflix. Pinatay ng lalaki yung 2 nilang anak. And there's a third party involved. So, di ba, how can you kill someone na nag-profess ka ng love and then pinatay mo, pati mga bata? And alam mo paano niya pinatay mga bata? No? Alam mo paano pinatay niya yung 2 niyang anak na sobrang mga adorable na kids? Hinulog niya sa drum ng oil tank. Nandoon yung 2 bata, mga babies. How can you do that? It's evil, right? Napaka-selfish mo naman. Oo.
Kung So, gusto mo buhay. diba? Just because you wanted to cover up yung ginawa mong pagkakamali na May nag-cheat clear ka. siya, no? Mm. Oo. So, when you start doing something wrong at alam mong mali yan, may guilt yan eh. Kasi naturally, we're good people. Hindi Opo. tayo pinanganak na masamang tao. Malinis Ang yung nangy- puso natin. Oo, may mga choices tayo sa life na akala natin yun yung tama. Pero, hindi pala. Hindi pala. Akala natin, ang saya-saya natin, akala natin love na to. But actually, hindi. Kasi nga hindi natin kilala yung sarili nila. So, yung question ko dito, why would a man and a woman who is in a committed relationship cheat? Bakit nila nagagawang mag-cheat? O, ito pa, famous story din to sa social media a few months ago. No, I think that was last year. Yeah, siguro start of this year, nangyari yon. There's this couple na parang 6 years sila as a couple and LDR yung relationship nila. So, nagplano sila magpakasal, alam mo yon, meron na silang plan sa future nila, nag-iipon sila, both of them are working hard para sa future nila. And then all of a sudden, boom, nag-cheat yung guy. Okay? No, para alam mo yung magkaroon ng closure yung babae, umuwi siya ng Pilipinas. Sinurprise niya yung boyfriend niya. Alam mo yung uso ngayon na car na maraming flowers. Oo, tapos may message, ganyan. Ganon yung ginawa niya. Tapos nandun lang siya sa loob ng car, hindi alam ng guy na nagre-receive ng surprise niya. Kasi gusto niya ma-confront, gusto niya matanong bakit. Kasi ang hirap ng walang closure eh. Hindi kasi natin, may mga tao kasi talaga nahihirapan mag-move on kasi gusto nila masagot yung tanong nila, bakit? Bakit mo ko sinaktan? Ba't mo to ginawa? Akala nila, or most of us, gusto natin masagot yun para sa ikatatahimik ng kalooban natin. But we will never get that answer. Oo, tsaka yung the other person will not try to Yes. disclose yan eh. Hindi niya sasabihin niya sa'yo, no? Parang, Sa kanya. Pero may choice siya eh. So para sa akin, betrayal, it's a choice. It's a eh. choice. It's a choice. 'Di ba? Pag sinaktan mo ang isang tao, alam mong may ginagawa ka or alam mong may gagawin ka, and alam mo na yung action na yon is makakaapekto doon sa partner mo ng hindi maganda, makakasakit ka, bakit mo gagawin? Yeah, tama. You're being selfish to think na hindi niya to malalaman. 'Di ba? Hindi niya to malalaman, nasa malayong lugar siya. But still, you're not honest. No? So, bakit nga ba? Bakit nag-cheat ang isang lalaki, isang babae na sa isang committed relationship? Okay? I have this podcast, episode sa podcast ko ng Coffee Talk with A. It's in Spotify. I did some research on that. No? But based din naman sa mga nakakausap ko, madaming dahilan kung bakit nag-cheat ang isang lalaki at isang babae. At magkaiba sila ng reason kung bakit sila nag-cheat. Ang babae nag-cheat yan because hindi na-validate yung emotions niya. Pag nagkulang ang partner ng isang lalaki, pag nagkulang ang partner ng babae, no, sa pag-sustain ng emotional need niya. Kasi mga emotional ang mga babae. Even mga lalaki din naman, no? But ang babae, sobrang deep yan eh. Mas importante sa kanila na maging emotionally available ka than you providing financial sa isang babae. Secondary na lang yung finances eh. Kasi ang isang babae, gagawin niya lahat if nararamdaman niya yung halaga niya sa relationship or dyan sa tao na yan. So magkaiba ng reason. Ang lalaki, iba din naman yung reason sa kanya. Ego naman yung gumagana sa kanya. One of the many reasons kung bakit nag-cheat ang isang lalaki o isang babae, lalo na sa lalaki, is that sometimes gusto nilang malaman na marketable pa ba ako? May papatol kaya sa akin kahit na in a relationship ako. So stay ng ego eh. Kasi matagal mo ng partner itong tao na to. So I wanna try something new. Makakaya ko pa kayang makuha itong magandang babae na to? Papayag kaya siya na sumama sa akin? It's an ego thing. May nagtitiis sa akin, may nagkagusto Yes. sa akin. Kasi perfect
kay ako. Ayan. Yes, 'di ba? Parang So, perfect yung oo. relationship namin na nakikita. Yes. Bigla siya nagkagusto sa akin. Kasi bakit kasi may ganun eh. Oo, 'di ba? And of course hindi rin ako nagbe-blame dito. Wala akong bini-blame dito, Pero no. biniblame Yeah, wala. just to clarify. Ang ano doon is that alam mo nang may partner itong isa, nasa committed relationship itong isa, bakit ka pumatol? Kasi hindi rin naman natin alam kung paano piniresent ng guy yung self niya. Ah, Publicity na lang 'yan. Hindi wala na kami, matagal na kami, hindi lang namin sinasabi. Or hindi na nagwo-work yung relationship namin, so we have an agreement na mag-move on na kami. 'Di ba? Parang ah. hindi mo alam kung Bali, paano. nakakatawa kasi yung sa grupo ng babae, ito observation ko lang wala po tong talagang anong tawag doon, walang naisulat, walang nailagay sa history, walang na-record na Yes. information kung valid ba siya na fact. Pero Mm. observation ko lang, no? Sa babae kasi pag anong tawag doon, nag-meet up kayong lahat ng mga friends, circle of friends. Pag perfect yung relationship, sasabihin ng mga friends mo, yung boyfriend mo, I want him. Mm. Sa babae yan, Yes. Sa babae yan, Kumbaga, ako yung girl, ito yung boyfriend ko. Alam mo ba yung boyfriend ko napaka-sweet. So para akong tinreat na Disney princess. Yung ibang mga nanonood na maiinggit, nakasama mo sa circle mo, sasabihin, I also want him. Yes. Well, sa lalaki naman, kabaliktaran. Pag sinabi nung mga barkada sa boys, na sinabi na, alam mo ba yung girlfriend ko, tuwang-tuwa ako sa kanya. Yung mga lalaki naman, I want to find someone like her. Mm. So, ang ending naman ngayon, within that circle sa babae, magkakilala sila, biglang magtitis yung that other girl na nagka-crush doon sa boyfriend. Yun yung mga Instances. instances na pwedeng magkaroon ng Leakage. Oo. Leakage sa May leakage bigla. Oo, magka-crack bigla eh. Kasi yung lalaki magiging, gusto rin pala ako ni Oo, wow, gwapo ko. Ang match ako, 'di ba? Bakit ako minessage nito? Baka makita. Oo. Gawa ako ng ibang cellphone. Doon ka mag-message. Gawa ako ng ibang profile. Doon mo ako i-chat. Parang gano'n. So, It's ego. doon yung magiging umpisa kasi may may temptation doon eh. Oo. Parang gano'n. Kasi within that circle. Yes. Tapos ito yung lalaki, sabi mo nga, there's an ego, doon na niya yung papatol kaya to, makaka-score kaya ako sa kanya. Yung mga ganun. Tapos andun na papasok yung thrill kasi secret. Oo, kasi secret wala nakakaalam. Exciting. Exciting siya eh. Pero hindi mo iniisip, as a guy, dapat pinag-isipan mo nasa circle lang yan. Malalaman at lalabas ang apoy, anong tawag doon? Usok sa apoy Usok, na yan. oo. Hindi mo makikip yan, mas mabuti pa yun. Hindi nga nakip yun sa Spain eh, no? Hindi ko alam no, pero hindi ako naniniwala doon. So parang gano'n. So, siyempre kwento-kwento lang nila. Yes. Pero kung nakaka-relate kayo, yes friends, paki-like and share. May nag-guard sana na sa program natin. Ayan, si Mosh Amitis. Thank you. Thank you very much. Hello. Bibigay ng heart, ikinatutuwa po namin. Tsaka yung mga sumisilip-silip dyan, maabot tayo. Tuloy nyo na po pagsilip. Get a coffee or something to drink or eat or even popcorn. And so, ibayan yung aming discussion. Ako pagkwentuhan ni Coach A, so magdadaldalan kami. Magdadaldalan kami dito. So, alam mo yon, habang naglalaba ka, naglilinis ka, nagluluto ka, ayan, lakas-lakas mo ng konti ang volume na to kahit hindi ka tumingin sa monitor. Para na yung tawanan namin ni Ren. So Coach, ang mangyayari naman doon sa side ng lalaki, doon sa friends ng guy, yun naman yung mga friends na gusto sa girl, hindi niya ibibetray yung friend niya. Hindi niya papasukin yung girlfriend. Oo. Ang mangyayari, most often than not, yung girlfriend ang nagkagusto sa isang friend. Doon nag-uumpisa. Or kasi kung kaibigan ko siya, mas matibay yung anong tawag doon, yung bond ng lalaki to lalaki. Hahanap ako ng pwede ko maiko-compare sa girlfriend mo, pero outside sa circle natin.
Dyan pa papasok yung magiging mag-friends kayo in the near future. So, mas patindi yung circle ng babae kasi pag nagkagusto siya sa boyfriend mo, magiging I want him. Yes. Yun yung At saka may psychological reason yan kung Bakit bakit po? Sige po. bakit gano'n. Ah. Well, both kasi yan sa pananaw ko, at based na rin sa mga nakakausap ko, mga clients ko about relationship breakups and all that, betrayal. Merong uhaw sa validation, emotional validation. Kapag ang babae neglect mo emotionally yung babae, in-ignore mo yung feelings niya, yung mga sinasabi niya, yung mga vent out niya, yung mga importanteng bagay sa kanya, parang hindi importante sa'yo, or hindi mo siya na-appreciate, or hindi mo pinaparamdam sa kanya na siya pinakamagandang babae sa buong mundo, or hindi mo pinaparamdam sa kanya na importante siya, na priority siya, na kino-consider mo yung feelings niya, or kino-consider mo siya sa lahat ng magiging decisions mo. Kapag yung mga bagay na yun hindi niya nakukuha sa isang relationship, and hindi ko to nilalahat kasi iba-iba naman tayo, 'di ba? And then there's this someone na nagpaparamdam sa kanya na, oh, you look good today, you look sexy, I like your hair, bagay sa'yo yung lipstick mo. Alam mo yung Appreciate siya, no? na-appreciate ka, and you feel so sexy, and nag-glow ka, and then nai-inspire ka kasi kinikilig ka, kasi vina-validate nung isa yung existence mo dahil doon sa partner mo sa relationship na ginagawa mo na lahat, naglalaba ka, nagluluto ka, Hindi ka napapansin. o hindi ka napapansin, hindi ka na-appreciate. Emotionally. Baka amoy paksiw ka? Pag-uwi, no? Ibang usapan yun, di ba? So, sa babae, hinahanap talaga nila yung emotional validation and security. Sa lalaki, halo-halo yan. It can be ego. And may reason behind that, no? Validation din. Validation na I'm in control. Kasi sa relationship ko dito sa aking existing na girlfriend, tong committed relationship ko, I don't feel I'm in control kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Kasi hindi, yes. And lagi na lang siya yung nasusunod. 'Di ba? Kasi nagkakaroon sila ng mga miscommunications, wrong Yes, signals. dear lang ako ng yes, dear eh. Pero wala na yung control ko. Oo. So ngayon gusto niya tikman or maranasan na he's in full control dito sa isa na to, na kaya kong i-manipulate itong tao na to. Hindi lahat ng lalaki na nag-cheat ay nakakakuha ng better than their girlfriend. Bihira yun. Nakakakuha sila ng isang babae na susunod sa kanila at kaya nilang i-manipulate most of the time. No, hindi ko nilalahat. Yes, yung madali mong makuha. 'Di ba? Sabi po, malambot ang ilong. Parang hinog na kamatis. Madaling, ang ganda mo. Ayan, oo. Parang aso yun. True. So, both, as an individual, we have our own different needs, no? Yung mga unique needs natin na sometimes we're looking into that relationship. Akala kasi natin, kaya nga 'di ba, isa sa mga kwentuhan natin, isa sa mga podcasts natin is that we have to know why we are entering into a relationship. Dapat clear yun sa'yo, bakit ka pumapasok sa isang relationship at bakit siya yung pinipili mo. Bakit siya yung gusto mong makasama. Kasi kung hindi na clear yan sa'yo, kung hindi clear sa'yo bakit ka pumapasok dyan, at tumagal kayo ng mahabang panahon, parang babalik ka, questionin mo, ba't ako nandito? Ba't siya yung kasama ko? May mas better sa kanya. No? Pagka nag-start ka na ng comparing, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo sa iba, that's already dangerous. Oo, mahirap na po yun. Oo, kasi hindi na siya yung fino-focus ng attention mo. Meron ng iba ikaw kino-compare at feeling mo mas better siya. Pero hindi mo pa nakikita yung buo kasi surface lang din naman ang nakukuha mo doon. 'Di ba? Sometimes or most of the time, kapag nagpaparamdam tayo sa isang tao na gusto natin siya, we present the best of us. Pero hindi siya tipong
ikaw na talaga yan. Kasi occasionally, nape-present mo na yung sarili mo, gusto mo maging someone na ideal para sa tao na to. Malalaman mo lang ang tunay na ugali ng isang tao kapag magkasama na kayo 24 hours. Oo. Oo, Tsaka kasi ilagay mo sa napaka-difficult na situation, yung walang yes. ilaw. Oo, yung wala kang makain, wala kang sasaingin, 'di ba? Wala kang ulam, naputol ng kuryente mo Lalabas or lahat whatnot. lalabas lahat ng ugali na totoong ugali niya. Yes. No, so importante din na kilala mo yung sarili mo. Kilala. Oo, kasi masasagot mo yung reason kung bakit gusto ko siya. Why? Or gusto ko magkaroon ng boyfriend or girlfriend or jowa. Masasagot mo yung tanong na yon kasi clear yun sa'yo dahil kilala mo yung sarili May mo. goal ka eh. Oo, kasi Yes. sabi nga ni Papa dati, sabi niya, pag nangligaw ka, dapat yun yung magiging asawa mo. Mm. Ay, Huwag ka oo, manliligaw dapat. kasi gusto mo lang makakiss. Oo. Yes. Huwag ka manliligaw ka kasi gusto mo lang maikama. Huwag kang ganun. Yes. Sisiraan No? mo yung buhay nila eh. Oo. Natutuwa mo Natutuwa yung peace nila eh. Kumbaga yun yung ano eh. True. Bakit Oo. nga ba? Ba't ka pa pumapasok sa relationship? Dahil lang parang meron ka lang kasama ngayon, nalulungkot ka lang, ikaw ba ay nalolungkot at walang makausap? 'Di ba? Kaya ka lang nakikipag-text, kaya ka lang nag-hi. Wala kang Hello. kadya. Hindi Oo, ka na 'di ba? Bored ka lang sa life mo, kaya gusto mo lang may kausap. Kaso na-develop sa'yo. Ayan, nagpa-fall eh, di ba? Oo, nagpapa-cute ka kasi. Nagpapa-cute ka kasi. Oo, 'di ba? So, The-fall hindi na siya nagiging genuine relationship. Sometimes it becomes a situationship kasi napasubo ka na. wala na. O, 'di ba? Laglag na tapos hindi mo sinalo. Bakit kasi mali yung daan na pinuntahan? Ba't ka dyan dumaan? No. Bumalik na naman tayo sa kanal eh. Hulog ka tuloy sa kanal. Hulog ka tuloy sa kanal. Oo, so Hindi ka sinalo. it's super important that you have your own identity and clear sa'yo. And dito pumapasok yung coaching program ko din, no, na I want to spread awareness, self-awareness talaga for people before they enter into a relationship or even going to the next relationship after ng breakup mo. Kailangan mong kilalanin ng mabuti yung sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong klase ng tao ang gusto mong makasama? But before you even answer that, alamin mo sa sarili mo, sino ako? Ba't ko gustong may kasama sa buhay? Is it because nalulungkot lang ako? Or I want my own family kasi galing ako sa broken family? Or gusto ko may makasama kasi nag-iisa lang ako and feeling ko wala akong kakampi sa mundo? Kasi kung yan yung reason mo, then you're setting yourself sa wrong expectations. Kasi yung kulang na yon na na-bored ka, wala kang pamilya, nag-iisa ka, gusto mo masustain ng tao na yan for you. Yan, panakibutas siya bigla eh, no? Yun Exactly. So, kung sino man ang nanonood ngayon, evaluate natin. Hindi sa pinag-o-overthink kita. Panakibutas ka ba? O mangga ka ba? Nanggagamit? O nagpagamit? Kasi hindi mo ma-work out. Magkakaroon ka kasi ng problema sa relationship if may problema ka sa self mo. Kung may self-doubt ka, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka confident sa pwede mong i-offer sa relationship na yan, then ang tendency is, huwag ka magso-social media kasi masama yan sa relationship. Kasi ikaw mismo, hindi dahil sa wala kang tiwala sa kanya, hindi dahil sa hindi ka naniniwala na it's going to be fruitful para sa relationship ninyo na may social media ka, hindi yun yung reason. Ang reason is that hindi ka confident sa sarili mo na you are enough at karapat-dapat kang maging partner ng taong yan. Kaya ngayon, ang ginagawa mo ngayon, pipigilan mo siya. Huwag ka makikipagkita kanino, huwag ka makipag-usap kanino, hindi ka pwedeng sumagot sa mga nag-hi sa'yo, hindi ka pwedeng mag-like ng ibang pictures or post, hindi ka pwedeng friend request sa mga sexing babae or machong mga lalaki. Because that is a reflection of your own self, of your own insecurities. Hindi sa relationship yun, ikaw yun. Like yung kinuwento. Yeah. Like yung kinuwento ko sa'yo kanina, na LDR, 6 years, engaged, working on their dream life.
So bakit pinagpalit ng isang lalaki? Nandun na lahat, may trabaho yung babae, masipag, maganda, sexy, mabait, very caring, alam mo yun, nag-e-effort na maging maayos ang buhay. Pero may kulang eh, sabi ng lalaki, may kulang eh. Nakukuha ko lang dito sa relationship na to is 80%. And I need this 20%. Ngayon nakita mo sa ibang tao yung 20% na yon. Pagpapalit ng Kinilig 20. ka, kinilig ka, importante ka, nahahawakan mo, nakakasama mo anytime, nakakausap mo anytime face to face. Yun ang kulang ko eh, 20% na yun ang kulang ko. Physical. So iniwanan mo yung 80%. Drama lang. Pinili mo yung 20%. Sinong talo? Talo, lugi! Diba? Magsara ka ng tindahan mo kasi lugi ka. Lugi ka. Isara mo Hindi, na yan. hindi ka kasi pumapasok nung math subjects niya. Nasa kantin ka. Diba? Mali yung mathematics no? Hindi timbang no? Pero Yes, minsan kasi- yung anong tawag ng coach yun yung parang ano rin natin yung anong tawag doon yun yung parang void, empty feeling Yes. Kahit napakaliit lang niya, kahit 1% lang yan, akalain mo kompleto na yung sila Adan at Eva. Kung babalik tayo sa history, para sa isang ano lang no? Talagang pinagpalit nila lahat no? Kumbaga hindi ko maiisip kumbaga, kung ako ba nasa situation na yon, will you choose to be honest and still keep the 100%? Or take that 1% na makikialam ka sa gamit ng hindi binigay sa iyo. Parang ganun. Kumbaga, palaging choice On yan. the other hand, yung mga wrong choices natin in life, it gives us lessons, hard lessons. Hard lessons. Yes. Kasi pag hindi mo na-experience, hindi mo maintindihan. Yes. Sometimes we have to taste that bittersweet para lang maging ito tayo ngayon. Kasi tayong dalawa sa experience natin sa buhay natin, do you think we will be this mature, confident, na parang you are in full control of your life kung hindi natin dinanas yung mga dinanas natin noon? And that's part of the learning process. Sabi pa nga ni Michael Jordan, I miss a lot of shots before naging Michael Yes. Jordan. You cannot win a game without you trying to play. Totoo. At yung play, yung strategy mo sa pagpe-play mo, hindi mo ma-develop yan, hindi ka makakapag-create ng magandang strategy kung hindi mo na-realize saan ako nag-fail. Sa pagdi-dribble ka ba? Sa pagja-jump shot ko ba? 'Di ba? Sa ano ba to? Sa pag-pivot ko ba? Alam mo yung pag-defense ko ba? Yan papasok yung ano mo, yung pagiging international life coach mo, Tia. Coach A. Kasi Yeah, diba? kailangan ng bawat superstar Mm. Yung may tao na mag-motivate. So yun Yeah. yung nakaganda. Yes. Dapat meron para mentor. True. And everyone needs a mentor, no? Sabi nga ni Bill Gates, we all deserve to have a coach, no? Everyone needs a coach, even presidents, even supermodels, even Hollywood actors and actresses. See, they need coaches, they need mentors to guide them. Kasi kala natin mga decisions natin sa life tama na, or somehow akala natin kilala natin yung sarili natin, pero hindi naman pala. Pag hindi natin kilala yung sarili natin, then people will tell you who you are and you will follow that. Oo, yun yung mahirap doon Ang dami mo. Oo. Saka ang nakahirap sa like Filipino setting, wala pa tayong trust, may trust issues tayo sa malapit sa atin, sa within that family circle, friendship circle natin. 'Di ba? Ayaw mo i-kwento sa mga magulang mo kasi ma-judge ka. Sa mga kapatid mo kasi kilala. Oo. May mga kwento Hindi sila. dahil sa may trust issue ka sa kanila. May trust issue ka sa sarili mo. Yun. Kasi baka ma-judge ako, lagi babalik yan sa'yo. Babalik sa iyo, no? Yes, it's always an inside job. Kaya nga 'di ba, inside job. Hello, inside. Yeah. Kaya nga inside job. Oh, it's an inner work. It's an inner work kasi akala mo na ang lahat ng kailangan mo sa buhay para maging masaya ka, akala mo sa career mo, akala mo dapat maging successful ka at marami kang pera para maging masaya ka. Akala mo dapat meron kang perfect relationship. Akala mo dapat meron kang jowa para maging happy ka. No. The 20% that you're looking for, if you already have that 80% and you're looking for that 20%, hindi yan makukuha dyan sa paligid mo, sa
sa harap mo or sa ibang tao. Makukuha mo yan kapag binigay mo yan sa sarili mo. Yan. If you're giving those emotional needs mo sa sarili mo, hindi ka hanap sa iba because you love yourself that much to look for that kind of love and validation outside the self, no? Self. Hindi mo na yan hahanapin sa iba at magiging kontento ka na. Doon ngayon papasok yung pagiging loyal mo sa isang tao or pagiging committed mo sa isang tao because it's a reflection of you. Oo, tama. Yun yung maganda doon. It's a reflection of you. Kaya yung question na bakit man yung nag-cheat? Kasi po hindi nila kilala yung mga sarili nila. Akala nila ito yung magpapasaya sa kanila. Pero in the end, nandun yung guilty feeling kasi nakasakit ka. Oo, nakasakit ka ng tao. And kapag nararamdaman mo na tawag nito na well, if you made the right choice, you will not feel parang guilty, 'di ba? Unless na lang no na guilty ka kasi nakasakit ka because mas nag-choose ka ng mas tama. Pero kung ang choices mo is that nakasakit ka and then mali yung pinili, then hindi ka matatahimik niyan. Wala na. Hindi ka matatahimik. Oo, hindi ka makakatahimik kung nakasakit ka dahil mali yung ginawa mo. Mali. Oh. Doon mo ma-realize. May ma-realize na like yung sinabi mo nga si Eva at si Adan. Kung hindi ba nila sinuway yung inutos sa kanila, are we going to exist? Hindi rin. 'Di ba? Hindi rin. We Ibang benefit. picture. Yes, we benefit from that story, no? Kung mistake man ang matatawag doon because it's part of the huge plan Grand picture. sa life natin, no? Parang tayo din. Sometimes we make decisions na hindi tama. Pero it creates a different us. It creates a different version of us na sometimes it can be the worst of us and sometimes it can be Brings out the best it can unleash the best version of us. Kasi natuto tayo doon. Natuto tayo Learning doon. process. Totoo. Yes. So may pros and cons sa mga maling choices. May pros and cons sa mga cheaters. Sa mga cheaters. may diin, no? May diin. Kung kumbaga may nag-tease sa'yo, na nagbibigay ng, nagpaparamdam, tapos hindi mo nag-grab, hindi ka rin makatulog no? Kumbaga kasi sasabihin mo. Kasi naku-curious ka, ano kaya no? Kung pinatulan ko yun, di ba? Naku-curious ka Ganun no? Ang gulo na. Bigla diba? ka na. Kasi, again, babalik ka doon sa kilala mo ba talaga yung sarili? Alam mo ba yung yes. Di ba? Pero mas maganda na rin yung dumaan ka sa sa mistake because you will learn. Kaya ngayon yung sabi ko sa mga kids ko pag nadapa kayo, tayo lang. Kumbaga kasi hindi mo rin malalaman kung ano mangyayari. Kumbaga I can tell you what's the end story, pero pag hindi mo na-experience 'yan, hindi mo matatawag ng life journey. Kumbaga hindi mo feel yung adventure Yun na, nahulog ka sa kanal. Mali kasi yung dinaanan mo. Ayan, tuloy, nahulog ka sa kanal, di ba? Okay na yun. Pero of course, sinabihan mo, huwag ka dadaan dyan ito yung tamang daan, ito yung pero pag, sige, experience mo yan para pag na-slide ka, nahulog ka, nadulas ka, saktan ka, you become a better person Kasi natuto ka doon sa mali mo. Oo, mayroon ka ng experience Oo. Pero kailangan ba natin makasakit muna para matuto tayo? Kailangan ba natin gumawa ng isang bagay na alam nating mali? We know na mali. Bakit kailangan mong piliin? Ano tawag doon? May nabasa ako, you will disappoint a lot of person in your life. Yes. You will hurt a lot of people along the way sa pagtanda mo. Sa pagtanda mo. Pero pag natutunan mo lahat niya, kasi mula sa expectation ng mga magulang mo, expectation mo sa mga anak mo, expectation mo sa marriage mo, may pace yan Kumbaga ang tawag doon, may mga stages Yeah. So, along the way, marami kang masasaktan, you will hurt a lot of people, you will disappoint a lot of people, you will even disappoint yourself, ikaw mismo. Di ba? Kumbaga, ito yung ni-expect mo, tapos hindi pala,
Akalain mo, nag-graduate ka, kumuha ka ng degree, tapos ito lang yung trabaho, ito lang yung sweldo. Parang ganun no? Parang anong nangyari, ito lang yung nakaya ko. Ito lang ba yung talagang hanggang pang 8 hours lang talaga ba ako? Ito lang yung sweldo pag pumasok sa BPI mo. Ito lang yun. 10 days lang. hanggang sa nakaabot 1,000 mo. Kaya mo ba yan? Sandali, shoutout ko muna kasi maraming sa FB. Ayan, Chris Dars Hats, hello po. Thank you very much for joining. Sabi nila, sino pa? KD Lazaga, hello po. Si Marvin Plenos, hello idol, musta? Maayong Pasko, thank you. And sabi ni KD, hindi naman kailangan makasakit tayo para matuto minsan ang mga taong dumarating sa buhay natin para sa lesson na gustong ituro sa atin ng buhay. O totoo, you don't need to hurt someone or dapat hindi ka makasakit. I agree with you, pero yun nga lang, it's like you cannot please everybody, and at the same time may mga choices tayo that will disappoint. Yun yung sinasabi ko kay Coach A, kumaga darating yung time na meron silang expectations sa iyo, tapos hindi mo mamimit. Kumaga collateral damage. Yan, magandang term yan. If you want to change your life, if you want to improve your life, if you want to make changes sa buhay mo, may mga collateral damage. Diba? May mga tao ka masasaktan kasi kailangan mo silang i-let go kasi hindi sila nakakatulong sa life mo, which is you have a good intention to improve yourself. And unfortunately, may mga tao kang bibitawan. Pero kung ang reason ng makasakit ka ng isang tao is not for your self-improvement, it's for your own selfish ways and greediness, that's bad. That's not good. Hindi maganda na makasakit ka ng isang tao just because you're being selfish. No, self-love is never selfish. Pero being selfish is not self-love. Pero may boss ako dati, Coach A, sabi niya, it's lonely on top. So bahala daw, marami siya natatapakan kasi pag hindi niya tinapakan, hindi siya aangat sa ladder. Sabi ko, parang hindi rin yan yung tinitingnan ko na. Pero siguro marami sa life niya and wala naman na siya. So, ang tawag doon, sa life niya, baka marami rin siya na nasaktan, natapakan para umangat doon sa level na para maging big boss siya in the sense. Or maybe what that person mean is that not the word natapakan, but ang dami niyang nilet go at ni-sacrifice to be there. Iniwan niya sa babae. No? Kasi yun rin yung sabi ng isang parang hip-hop artist na iniwan niya yung gang niya, yung barkada niya. Kasi hindi niya pwedeng buhayin sila dun sa taas eh. Kasi hindi sila yung level eh. So it's either na mangyayari na magiging ang life niya is magiging yung para mga basketball player, youngsters na naging millionaire kasi nakakuha ng NBA contract. Tapos binuhay yung buong pamilya, binuhay yung barkada, siya yung naging bigasan. Nung nawala na yung karir niya, wala, empty rin. Nawala rin yung mga tao na yun. Kasi nga, importante ang relationship. Anong gagawin mo sa success? Wala nang taong nagmamahal sa'yo. Diba? Wala ka ng pamilya, wala ka ng kaibigan. Kasi hindi ka na naglaan ng oras sa mga tao nagpapahalaga sa'yo. Diba? Sabi ko nga, the quality of your life depends on the type of relationship or quality relationship that you keep. If ang mga kasama mo, mga kaibigan mo, circle of friends mo, family members na kasama mo ay mga toxic din yung magiging buhay mo kasi araw-araw may kaaway ka. Pero yung circle of friends mo, if you're with the kind of friends or circle of friends na nakafocus sa goals, they value relationship, they value you, they include you, no? Nag-share sila ng mga ng mga success stories nila and they inspire you. Ganun din yung family mo, nagsusupport sa you and all that. Di ba ang sarap ng buhay? Hindi mo kailangan mag-let go ng tao. Pero hindi mo kailangan mag-explain kung anong next move mo. Accepted ka nila. Approve agad without thinking. Oo, di ba? Those are the kind of people na you need to keep para ikaw matulungan ka na maayos yung buhay mo. So pipiliin mo rin yung mga tao na nakakasama mo. Siguro hindi yung term na
kailangan mong manapak ng tao para lang mag-improve ka, para lang ma-achieve mo yung goals mo. I don't think that's the right term to use, but I think what we can use is yung letting go. Letting go of those people na sa tingin mo doesn't give value sa life mo at hindi na-appreciate yung value na binibigay mo sa kanila. Ito yung mga type ng tao na kailangan mo na lang i-let go at hayaan mo sila. 'Di ba? Kasi hindi sila nakakatulong sa iyo at hindi nila na-appreciate yung mga tulong na binigay mo sa kanila. No grudges, no hate, 'di ba? Hindi ka naman galit sa kanila. It's just that hindi mo na sila part ng everyday life mo kasi hindi naman sila nagbibigay ng value sa iyo. Hindi mo na binibigyan ng focus at ng time yung mga ganung tao kasi it doesn't make sense. Sayang ang oras eh. Yung isang oras na binigay mo sa mga tao na hindi naman deserve ng time mo, it's a waste of time. It's a waste of time. It's a waste of time, 'di ba? So, yan, going back nga doon sa cheating na yun, pag di mo talaga kilala yung self mo, you're looking for validation and love from people around you instead of you giving that to yourself, then you will definitely, or you will have that risk of leaving the 80% goodness sa buhay mo kasi you're just looking for the 20% which you can give to yourself. Now, cheating is a decision. Tama. It should be a conscious choice. Alam mo na mali, pero Oo. ginawa mo. It's a reflection of what's lacking in you and akala mo doon makukuha. And hindi mo pwede i-blame sa babae or sa lalaki na, kaya ako nag-cheat kasi may pagkukulang ka sa akin. Kaya ako nag-cheat kasi wala kang oras sa akin. Kaya ako nag-cheat kasi mas nakafocus ka sa mga goals mo kaysa sa relationship natin. Hindi fair. Hindi fair na i-gaslight mo yung isang tao to justify your action. Kasi yung nag-decide ka na mag-cheat ka, hindi mo naman siya in-involve. Uy, manliligaw ako dun sa iba ha. I-date ko siya. Oh, speaking of in that part, halimbawa, ako lalaki na nagkagusto ko to somebody, will it be fair for you kung magpapaalam ako? Parang gano'n. Well, tatanungin ko, ano ba ipapagpaalam mo sa akin? Na ano muna tayo, yung break muna tayo, cool off muna tayo. Kasi I would like to see if I will be magkiklik kami ng isang tao kasi gusto ko siya. Parang gano'n. Okay, so iiwanan mo ako. You're the relationship kasi you wanna try a new relationship. Parang gano'n. Okay, I'll let you go. Pero huwag ka na So- babalik. Oh, yun yung ano doon. Yun yung choice doon eh. Oh, choice mo yun eh, di ba? Kasi Alam mo ako, pero wag ka nang babalik. huwag ka na babalik. Oo, Babalik. pero thank you for letting me know. Oo. Di ba? Thank you Hindi, for mas letting me honest know. Oo, na hindi mo ko chino-choose, na nililet go mo ako para at least makawala ako sa relationship na hindi naman pala ako kailangan at unfair sa akin na meron palang isang tao na karapat-dapat sa akin na mas mamahalin ako at i-value ako. Sayang yung opportunity ko. So thank you for letting me go. Para mabigyan ng space ano. Para Oo. makabalik ka rin. Oo, at kahit masakit 'yon dahil 'di ba, hindi ka pinili. Ang sakit na hindi ka pinipili, 'di Pero ba? Bakit na hindi ako? Oo, Hmm. pero on the other hand, it's an advantage. 'Di ba? You're giving me a chance to find the right person for me kasi hindi ikaw 'yun because you're letting me go. Oo, kasi may hinahanap ka iba. Tama. Oo, at hindi ako 'yun. Okay, sorry na lang for me na hindi pala ako yung hinahanap mo. 'Di ba? Kahit mahal pa kita, kahit na gusto pa habang makasama years sa pa yun buhay. natin. Yes. It doesn't make sense na mag-stick ako around, you telling me na you wanna try another relationship, no? Gusto mo tong tao na to kaysa sa akin. Okay, sige, bye. Tama. 'Di ba? And we can't ano ba to? Ang dali sabihin no na ito yung pwede natin gawin, pero masakit 'yun. Pero kailangan nating tanggapin. Hirap yun eh. Especially kung yung may mga anak kayo. Oo. Hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa isang tao na binibitawan ka na. Ba't ka pa kumakapit? Mas lalong masakit. Nakapit ka ng kapit. Binibitawan ka na nga. 'Di ba? Parang pusa or unggoy. Pinababa mo na pinakakapit. Scratches eh. Kakalmusin ka lahat. Sugatan ka, dudugo ka. So please let go na and huwag mong kakaan ng sarili mo because hindi ka pinili. At least nagsabi siya sa'yo before siya mag-enter into another commitment. Yun yung respect doon eh. Di ba? May respeto eh. Oo, 'di ba? I would appreciate
Yes, I would appreciate that. Kasi, ibig sabihin nun na may respeto ka rin sa sarili mo. May Apo. respeto ka sa akin at may respeto ka sa relationship natin. Now, if you're letting me go kasi feeling mo parang hindi na ako yung kailangan mo, you're not seeing yourself with me in the future, then thank you for letting me go. Mas madali tanggapin yun kaysa sa unti-unti ka parang kang nag-sneak outside the house, parang kang pusa na nagtitiptoe ka, Oo. no? Para to meet that someone kasi Oo, ayaw mo no? mahuli ka. Mas masakit yun. Kasi ba't di mo Bakit? na lang sinabi? Mas may Bakit nga ba mainit. mahirap magsabi na, stop na natin 'to? Even Oo. sa dating, 'di ba? Bakit bigla ka maggo-ghosting? Yun ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kasi ayaw na magpaliwanag eh. Ayaw na ng confrontation eh, Coach. Ayun, oo, pero 'di ba, ano ang psychological effect naman doon sa ginosting mo? 'Di ba? They will Umaasa pa, no? question themselves. Sabihin nila, "Bakit gano'n? Parang mabilis lang akong bitawan. May mali ba sa akin?" Lagi gano'n, eh, lagi gano'n yung impact do'n sa mga Makaamoy ka. tao na Mantos ba ako? amoy danggit ba ako? Siomay ba? Siomay Di ba ba? ulo? Oo. I think na isa na opportunity sa isang relationship, sa mga tao na nagde-date or any friendship or any kind of relationship, ang malaking opportunity talaga dito is communication. Kasi ang bilis nga natin magsalita and all sa mga bagay na gusto natin pag-usapan, but we're not really ready to talk about difficult things, Oo. no? We were not comfortable in talking na Difficult question. oo, na sa mga ayaw mo. Kasi ayaw mo rin namang maka-offend eh. Ayaw mo rin maka-offend ng isang tao na sasabihin mo na pasensya ka na, this won't work. This is not what I'm looking for. It's so hard for you to say it, pero ano mo, it takes maturity for someone to be able to express kung ano yung gusto mo. Like, nagde-date kayo, and then nakita mo na parang hindi to mag-work. Kung ayaw mo na, saktan mo na lang ako. Oo, hurt me with the truth than, keeping me happy, but lie With a naman pala yan, di ba? Fake naman pala. So, it's not fair for me. So, if meron kang nililigawan and then nakita mo na parang it will not work, hindi nare-reciprocate yung mga binibigay mo or hindi siya yung tao na hinahanap mo at wala yung mga qualities na yun na hinahanap mo sa kanya, then you have to be clear. No, I'm sorry, we're not in the right same page. I don't think this will work. So, I want to let you know na na-appreciate ko yung time mo. At wag mo nang habulin, please. Oo, Wag yun. mo nang habulin. At kung ginosting ka ng isang tao, wag mo ding habulin, hayaan mo. Kasi ghosting nga, ibig sabihin patay na. Ghost na lang sila. Kudos na santo. Habulin yung mga patay. Kasi, Lalo di ba, huwag mo pilitin mabuhay kasi nga patay nga, kasi nga nag-ghosting na sila. Ghost na sila. Mag-hire ng Ghostbuster. Yes. Alam mo, I was a victim of din naman a partner na nag-cheat. No? Sobrang devastating. It's psychologically traumatic. No, it's mentally torturing me every day. Why? Kasi I'm asking myself, maganda ba? Siguro ang pangit ko kasi mas maganda siya sa akin, mas sexy sa akin. O kine-question ko yung sarili ko physically, even intellectually, siguro hindi ako magaling, siguro hindi ako smart, siguro may malaking pagkukulang sa akin, hindi ako maganda. Alam mo yun, ang daming questions sa akin kasi pinagpalit niya ako dun eh. And then ngayon, nandito na ngayon sa utak ko, titingnan ko, ano bang itsura niya? Mas maganda ba siya sa akin? Oo, magiging curious ka ngayon. Oo. Ang hirap para sa isang tao na ang reason ng breakup nyo is nag-cheat yung isa. Kasi mag-iiwan siya ng napakalalim na sugat, hindi dahil sa pinagpalit mo siya, kung hindi kinwestiyon niya yung sarili niya dahil pinagpalit mo siya. Parang damit na hinubad mo kasi hindi na maganda kaya papalitan ko na lang. 'Di ba pag hinubad mo yung damit mo, hindi mo naman, well, ewan ko may gumagawa siguro nito, hindi naman siguro lahat ganito na, 'di ba? Pag hinubad mo yung damit mo, tinatapon mo na lang doon sa basket. Parang gano'n, tinapon ka na lang sa basket. Hindi mo naman ugali na pag naghubad ka, tutupin mo ng maganda, ilalagay mo doon sa basket. Ang ginagawa mo, hubad.
Shoot. Automatic na yan. Oh. So, feeling mo ganun ka na parang, okay, para lang akong dabit ipinagpilit. Pinagsawaan na yan. Pinagsawaan. Sorry for the term, no? Pero, yun yung magiging feeling ng isang tao eh. Kasi nag-cheat ka. Kaya nga tinawag siya ng cheating. Di ba? Nandaya ka. Nanloko ka ng tao. And that's a reflection of you. So never, for those of you who are watching o alam mo yun, if you stumble on this page and you're a victim of this kind of breakup na alam mo yun, yung partner mo nag-cheat, never ever question yourself. Because ang cheat yung act of cheating, it's not your choice. Wala kang control doon. Yung tao ang pumili ng kanilang action. So wala kang kasalanan. Huwag mo i-blame yung sarili mo. No, this is the best time or the right time for you to truly love yourself. Be compassionate to yourself. Huwag mong sisihin yung sarili mo, huwag mong isipin na may pagkukulang ka. Kasi may pagkukulang ka man o wala, you don't deserve that. Hindi mo deserve na bigla ka na lang iiwan sa ere. Kaysa maging honest yung partner mo na sabihin sa iyo na let's stop this and this because I'm not happy anymore. Diba? Sama na. Tsaka yung mga guys, if ever na naging successful kayo doon sa cheating nyo, tapos gagawin nyo na naman ulit the next time. Lalagyan mo na parang may medal ka na hindi ka nahuli. Parang ganon. Wag mo nang gagawin reward system sa sarili mo. O kasi Ganun ba yung feeling na isang lalaki naging reward? May ganun na feeling eh. Kasi yun yung Ego. naririnig sa conversation ng mga na hindi siya nahuli. So, ang mangyayari, it's karma's a bitch. Babalik at babalik rin sa iyo yun eh. Kumbaga, Yes. sabi niya, karma's digital nga eh. Kumbaga, gagantihan ka ng universe sa ibang pamamaraan. Yes. Ikaw mismo, ikaw masasaktan, ikaw pa magagalit. At the same time, magiging devastated ka in the end. So yun yung pero just like what we said, kung hindi mo kasi dadaanan rin, kung hindi ka mahuhulog sa kanal, hindi ka rin matututo. You won't grow or become mature or malalaman mo rin kasi yan eh. Kumbaga, anong tawag doon, coach eh? Kung hindi ka naman kasi addict, hindi mo ulit-ulitin eh. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba, yun yung madalas doon eh, may mga nagsha-shoplift, nagnanakaw, nagdrugs and everything. Kasi na-express nila because naging successful sila, babalik-balikan nila up until sa mahuhuli sila, lalagay sila sa Yung feeling na parang nagawa ko, grabe ang galing ko. Sinusustain mo yung ego mo. Yung emotional addiction. It's not the it's not the pagiging shoplifter na nakakuha ka ng isang item. It's not it eh. It's not the item. It's not even the woman or the man na parang nakuha mo. It's the feeling. It's the Yung thrill. feeling na parang shit, nagawa ko to. Excitement. Na kaya kong gawin, 'di ba? Parang nadagdagan yung pogi points ko, yung kagandahan points ko. Yun yung sinasabi ko medal, coach eh. Kasi yung emotional satisfaction na nakukuha niya. 'Di ba? Para din yang sex, no? Na meron kang pleasure na nararamdaman doon sa ginagawa mo. So uulit-ulitin mo, hahanap-hanapin mo. It becomes an addiction kasi gusto mo 'yon. Walang pagkakaiba yan, no? Sex, alcohol, ano ba to? Pagiging addict sa yung panonood ng porn. Ano pa ba mga vices na kung saan nahahay ka, yung sobrang saya ka. Na mga panandalian lang. Temporal, yun yung word. Yes. Temporary lang yan. Konting high lang yan, pero long term puro lows yan. Ang masama doon, the more na nare-reach mo yung level ng emotional satisfaction na tumataas, yung talagang, parang kumbaga, nung una 50% pa lang yung emotional satisfaction, naging 60%, 70, 80, hanggang so dumating ka na sa peak. Magiging uncontrollable ka na kasi wala nang hihigit doon dahil na-reach mo na yung limit mo. Now, pag nawala yung effect, pag nawala yung feeling na yung bigla kang bubulusok pababa, mahihirapan kang bumangon. Nasahanap ka.
Oo, hahanap ka ng ibang ways to sustain that emotions, no? Kasi hindi mo na siya makuha doon. Then nakuha mo na yung peak yung certain limitation natin emotionally. Nakuha mo na siya, na-achieve mo na siya. So saan mo na ngayon siya hahanapin? Nagagalit ka na kasi hindi mo na nakukuha, naging mainitin na yung ulo mo. Kasi kulang Kalaban na mo, sa'yo. kaaway mo na lahat. Na Yes. everybody. Oo, kulang na sa'yo. Ang Tirado pangit ka na ng mundo mo. Kasi pangit na yung nararamdaman mo. Because nakadepend ka doon sa mga vices na yon, sa mga activities na yon na ginagawa mo. Instead of you really getting to know yourself, ba't ako ganito? Anong hinahanap ko? Babalik ka na doon sa self-awareness na ano ba yung hinahanap ko? Ano ba yung gusto ko na ma-achieve sa self ko? Is it really emotional validation sa self ko? Hinahanap ko ba ito dahil yung magulang ko hindi pinaramdam sa akin na minahal nila ako? Or is it because someone made me feel that I'm worthless? Then what will you do next? Hindi mo siya makukuha dun sa alcohol, pambababae, ano pa, pagda-drugs. Hindi mo siya makukuha doon. Makukuha mo yan by healing yourself. By accepting that it happened to you no matter how hard it is. Mm. Hindi ka pa nag-go through ng self-immersion, hindi ka pa nag-go through ng self-awareness, hindi mo pa kino-confront yung Sarili. yung wound na yon. Hmm. Yung nakasakit sa'yo. Naipon siya. So, hinahanap mo yan sa iba. Natulala tayong dalawa. No, kasi may mapapaisip ka rin eh. In relationship to the ang tawag na. In reference to what we're talking about na ang mangyayari kasi palpak na lahat ng choices mo, di ba? Pupunta at babalik ka rin doon sa same person na sinaktan mo. Sinaktan mo. Yun ang mahirap doon kasi hindi ka natatanggapin, friend. Kung welcome pa ba o hindi ka na welcome, meron na bang bago, dadagdag yan. Sabi ko, bakit kasi diyan ka dumaan eh? At kasi diyan ka dumaan, tuloy nahulog ka sa kanal. Hulog ka tuloy sa kanal, di ba? Nagkaputik-putik at bira putik na buhay ko eh. Parang yun. Oh. Pero yun nga, kagaya sa pinag-usapan natin kanina, Coach, hindi mo naman marirealize kung hindi mo na-experience rin. Kumbaga hindi ka magmamature, hindi mo dadaanan. Which is nakaganda doon. Kasi kung makikilala mo, just like someone who's like life coach international life coach who could possibly make you realize na fix yourself first, your inner self. Sagutin mo muna para malaman mo yung next move mo. Is it the best move? Parang chess lang yan di ba? Kala mo mati na yung pala hindi, ikaw pala yung checkmate in the end. Yes. So, ang problema, kung wala kang circle of friends na medyo mature and wise, bad trip yun. Kumbaga sa baka barkada, sige tol, kahit syota kayo, and you're still in a relationship, tirahin mo si Yun yung mga advice nun, lalo na pag nagiinuman kayo, payabangan yun. Hindi mo kaya. Pupusta ako, ito, 100, Hindi mo madidiskarte yan. Parang ganun. Usapang inuman. Usapang inuman. So, nakakalaki yun Hindi, kaya ko yan, tol. Kaya ko yan. Yes, oo. Ego na naman, di ba? Sustain mo na naman ego mo. Yung ibang tao dahil doon sa bad decision mo. Pero kung merong tao na pwede mong makausap, na maayos, pabibigyan ka ng magandang advice, you need someone like a mentor, a big kuya just like me, a life coach just like Coach A, who could possibly show you 2 doors. Dalawang pintuan. And will help you see the reality without sugarcoating. Yun, someone who will tell BS. you the truth. Yes, na hindi ka bibibihin na, alam mo, kasalanan talaga. Hindi ka bibigay sa'yo ng wrong advices, di ba? Be careful. Be careful. Be careful talaga. Sometimes yung circle of friends mo rin yung mga nasa FB mo no? Ito, yung mga lagi mong kasama sa inuman, di ba? Na are they really people who will, support you all the way?
Kasi okay lang naman na sumama ka sa mga barkada mo, sa mga kainuman mo and all that. But when we talk about life, when we talk about improving our lives or improving ourselves, do you have this kind of circle of friends who will support you, who will show you the way, who will help you see your potential, who will not tolerate you kapag may ginagawa kang mali, In the who will, last 2 yeah, decades, okay, ako lumiit na yung circle ko eh. yeah, Kasi ako I did that. Siguro mga 12 years ago, I started letting go of people na toxic sa buhay ko. na hindi, And when I did that, it's more than a decade now na, ang ganda ng buhay ko. Wala akong kaaway, wala akong wala akong pinaninimbangan. I can just totoo. be myself. I can have full control of my life. I can make my own decision without explaining to anyone. 'Di ba? Magagawa ko yung gusto ko. Ah, ano ba 'to? Na-achieve ko yung mga goals ko ng pinaghihirapan ko talaga. And siguro masasabi ko rin naman na I am slowly contributing, no? Even in my small little way or simplest way sa mga tao na nasa paligid ko through my coaching program. And just being a friend, being a listener, being someone na pwedeng tawaging nanay, ate, 'di ba? Um, ang dami mo ng Alam pangalan mo sa mga ibibetray. Yun yung nakaganda yeah. dun. Oo, na kahit ano pa yung ano ba 'to, ka-foolish na mga decisions mo, nandiyan sila para sa'yo. Hindi ka nila ke-questionin, hindi ka nila ija-judge. No, nandiyan lang sila para sa'yo to support you. At kung iiyak ka man, nasaktan ka man, nandiyan lang din sila Kaming dalawa yun, kaming dalawa yun. sa tabi Ate, mo kuya. at hindi mo sasabihin na, "Yan kasi, sabi ko na sa'yo eh, na 'wag mong gawin yan eh." Walang gano'n sa mga friends ko. Makikinig lang sila. Nothing no judgment at all. Those are the kind of people na you have to value kasi ito yung mga tao na masasandalan mo sa buhay mo. Na anytime kahit hating gabi pwede kang tumawag sa kanila at makikinig sila sa mga tantrums mo or sa mga pagve-vent out mo about your life. And Diba? friends, just in case na nandiyan ka, no, you're in your shell, medyo nahihiya, pero nanonood, nakikinig. So may silip, tsaka wala kang mapagsabihan, yeah, please, you can direct message, private message lang, para kahit hindi dyan sa chat, Yeah. you can reach out. Ako yung uncle mo na pwedeng Uncle Dar. pwede mong kwentuhan. Tsaka hindi naman tayo magkakilala, so hindi kita i-judge. Pakikinggan ko lang yung Tama. kwento. Oo. Si Life Coach A, mas maganda yung training niya for the last 20 years in terms of coaching. So, marami ka matututunan. At the same time, ang nakaganda sa life coaching mo, Coach A, it's galing sa kanya eh, no? Yung assessment eh. So, Yes. mismong, paano yung Coach A? Can you tell more about it? Okay. So sa coaching, hindi siya tipong practice ng mga therapists kasi therapists will be evaluating you if you have a mental disease, di ba? Tapos bibigyan ka ng diagnosis. It's not what we do. What we do is to trace the root cause kung bakit ka nagkakaganyan. You will have a full understanding after kung ano yung pinagdaanan mo at bakit mo siya pinagdaanan. Or maybe there are questions na hindi talaga natin kayang sagutin, but you will learn how to accept it kasi it's not within your control anymore. So what do we do in the coaching session? Hindi ako mag-a-advise, hindi ako magsasabi sa'yo, ito yung gagawin mo. Hindi ako magsasabi sa'yo na mali ang ginawa mo. But I will also not sugarcoat. I will ask you provoking questions that will help you realize kung ano ang nangyayari sa'yo. Diba? I will ask you provoking questions wherein you will be able to remember saan ako nagsimula na makaramdam ng ganito. Bakit ako nasasaktan? I will ask you questions that you will realize your value. I will ask you questions why you're feeling that way. Para matrace mo siya. Kasi hanggat hindi mo natitrace yung root cause ng mga nangyayari sa'yo, ano man yung nararamdaman mo, ano man yung mindset mo ngayon, hindi mo maiintindihan yung sarili mo. Pag hindi mo naintindihan yung sarili mo, hindi ka magiging self-aware. Ba't bigla ko tong naramdaman? Ano yung description nitong emotion na to? Am I happy? Am I sad?
Am I disappointed? Frustrated? Am I hurt? Am I angry? Pag hindi mo nabigyan ng definition yung emotion mo na yan, hindi mo maiintindihan ang sarili mo. Kaya minsan, di ba, marinig mo, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pagod na ako. Oo. The universal term that we use with all of these emotions is, I'm tired. Tired na eh, no? Bigla kang Tired. nag-breakdown eh, no? Yes. And it Kasi becomes hindi now mo a mental maintindihan. issue. Yun. Oo. A mental Mental health issue na siya. Kasi hindi mo naman naiintindihan yung sarili mo eh. Are you depressed? Are you experiencing anxiety? Or you're just too worried? Or you're just overthinking? 'Di ba? Kasi madali naman magsabi na may depression ako, and sometimes we're owning the depression. It becomes our identity. Hindi ako makakapunta sa work ngayon kasi may depression ako. Ginawa mong identity mo. I have a depression. I'm depressed. Ayaw That's your anong tawag doon? Social sa mga friends mo Oo. or pamilya mo kasi Oo. depressed ka. Parang pag ginagawa mo siya, instead of you telling yourself, I'm good, I'm feeling good, I'm feeling even better than yesterday, pero you are describing yourself na, I'm depressed. That is your description to yourself, and you will feel that kasi dinescribe mo yung sarili mo as such. Pagod na ako. And then pagod na ako. And then, hindi naman natin talaga alam kung ano ibig sabihin ng pagod na yon. Is it physically you're tired, mentally tired, emotionally tired? Inikot-ikot mo sa isip mo yan eh, no? Yes. Oh. No? Doon siya tumakbo-takbo. Yes. So, during that question, maa-identify mo yan. Maa-unwrap mo yan. Yung mga experiences mo nung maliit ka pa, or even yung nagdadalaga ka, or nagbibinata ka, or yung first heartbreak mo, may impact yan sa'yo. May impact yan sa current relationship mo, sa current behaviors mo, sa current mindset mo, na may impact yan kung bakit nagsa-self-sabotage ka. Alam mo yung mga discovery ko sa mga nakakausap ko during coaching is yung self-sabotage. Yung the way you talk to yourself, yung self-language na ginagamit mo. Like sabihin mo ng, tanga-tanga ko kasi eh. Hindi kasi ako magaling. Isipin mo yon. Kung ikaw, sabihan ka ng kaibigan mo, alam mo hindi ka naman talaga magaling eh. Kaya hindi ka na po-promote kasi hindi ka naman talaga magaling eh. Ano mararamdaman mo? Diba? You will feel bad. Ganun ba? Hindi talaga ako magaling. Kasi hindi naman talaga ako magaling. Ikaw mismo sinasabi mo yan sa sarili mo. Sino pang magiging kakampi mo? Who do you expect to be there for you? Dapat yung self mo mismo yung Yes. mag-upload sa'yo. That's Dapat the goal. Oo, yun yung goal ng mind mo. That's the goal. So during that coaching, Wrong or right decision, yes. panindigan mo yun. That's why during that coaching, you will come up or come out of that coaching program or session with an understanding of yourself. Magkakaroon ka ngayon ng self-awareness para alam mo kung paano mo i-approach yung challenges mo. Yung challenges mo at that moment. Hindi ka babalik at babalik doon sa past, i-compare mo yung past mo dito sa nangyayari sa'yo. Kasi matututo ka ngayon na harapin ang buhay based on what's happening right now and not based on, because kasi ito yung nangyari sa akin nung ganito nung past ko nung malita ko or nung isang taon. No, we cannot respond to what's happening to us currently based on what happened to us from the past. History mo, totoo. Which is nangyayari ngayon, no? Even sa relationship. Minsan nga may mag-high lang sa'yo. Ang impact sa'yo, high na naman to, tapos mag-broken hearted na naman ako. Nag-high lang naman siya. In-anticipate agad. Ang bilis eh. Overthinking ka, so you're not living at the moment kasi nag-judge ka na kaagad. Pero iba din yung nag-set ka ng boundaries na okay, from Bakit now kasi on. nag-high, Coach A? Mangingi ng Gcash. Gcash ka na dyan. Malaman mo yung Gcash Friend, mo. baka gusto mag-donate. Friend, baka gusto mong kumuha ng life insurance. May life insurance ka na ba? Diba? Open-minded ka, networking. Friend, nakita mo na ba yung bago kong binibentang pabango? Baka gusto mo or gusto mo nitong item na to, diba? So, ayan tuloy, na ka Pamain tuloy. naman. Diba? So, iba din yung set ka ng boundaries about like,
I will no longer entertain people who will just, send me a hi or a hello. Kasi ako, yun na rin yung yun yung mindset ko ngayon. It's not because I'm overthinking. It's because I'm too busy to entertain a hi Oo. message. Sayang yung oras. Eh. Oo, di ba? Hi, tapos sasabihin ko, hi, how may I help you? Di ba ako pa mag-open ng conversation? So, di ba, be intentional when you're, sending a message, hi, my name is ganito. I just want to ask. Oo, ibig sabihin mo na lahat para ako magre-reply na lang ako or mag-respond na lang ako Yes or appropriately. no? Hindi yung mag-hi ka, mag-hello ka. Tapos, Dami pang ano combo. i-respond mo? Di ba? Hi, how may I help you? Di ba? Magtatanong ka pa siya nag-message. Di ba? So, iba naman yun. Iba naman yun. Yun tayo episode 2, 3 days. Di ba? So, that's the advantage of having, a coaching session. So, if you feel like, or when is the best time for you to seek for a coach or a Yeah. therapist, no? If hindi mo na kaya yung nararamdaman mo, if hindi mo na naiintindihan yung sarili mo, if Bigat na you yan. want to just open up or vent out and resolve what you're feeling or what you're going through, if you're able to identify a problem pero hindi mo alam paano solusyonan yung emotional issues mo, then seek help. Seek help. It's either sa coach, ang daming mga coaches dyan. Hindi lang siguro tayo open sa Pilipinas na mga life coaches, but I'm seeing a lot of life coaches or coaches sa TikTok. Marami silang magagandang contents. And also seek help from a psychiatrist. No? Huwag mo tipirin yung mental health help na pwede mong makuha. Huwag mong sabihin na ang mahal kasi ng session eh. No, kasi it will change your life. Baka one session lang mababago yung buhay mo. Anong tawag doon? Mabibigyan ka ng magandang direksyon. Yes, kasi madaming ganyan. Sometimes nga sa free breakthrough call ko, hindi na sila pumapasok sa coaching program ko because they know now what to do at alam ko na ang problema ko, ba't ako nagkaganito. May So ito turo na mo ngayon na sa ang gagawin. Yes. So meron ka ng something to look forward to or something to work on for yourself. Now, if mag-resurface yan at meron kang ibang issue and feeling mo kailangan mo talaga maintindihan yan in a deeper level, then let's go and do an immersion coaching. Yeah. Diba? Self-immersion coaching, which is now a program that I created for people who really needs to understand themselves. Go through a self-awareness journey kasi sobrang importante yan. Do that inner work. Kasi naniniwala ako na inner work is the most important job that you will do in this lifetime. Sarili mo yun. No? Yes. So Coach A, sige, ilang minutes lang? 9, 10? 9 minutes. 8. Before pumasok yung isang DJ sa Fresh FM to do his show. Again, maraming salamat. Ang dami natin na pag-usapan. Ang dami rin po na sumilip at nanood. May nag-thumbs up. Karuna Kantapal. Ayan, thank you very much. Nag-heart si Mosh Amethyst at saka yung mga millions of millions na nanonood at saka mga manonood pa. Kasi naka-live po tayo sa Fresh FM sa YouTube page nila. Ilan ba yung followers nila? 100,000. Tapos sa FB, so may git na 50. So yung mga friends po natin dyan, don't forget, you can reach out and you can follow Life Coaches. Please paki-follow, especially sa TikTok niya, napaka-active. Ano mo yung mga social media mo, Life Coaches? Paki-invite sila. Yeah, I have a main Facebook page or account, A. Villegas Alfonso, or The Inside Job. That's my Facebook page, coaching Facebook page. I also have an Instagram, Arlene Alfonso, or my TikTok account, Life Coach A at The Inside Job. So, alin man doon, guys, you can reach out to me. If you need help, please reach out. Hindi kakulangan sa isang tao na mag-ask ng help. It's okay to ask for help. And it's okay to sometimes feel you're not okay. Wag kang masyadong magmadali na ma-achieve mo na dapat masayang-masaya ako ngayon kasi hindi po ganun yung buhay. Kailangan you take time na ma-absorb siya at lasapin ang sarap ng buhay. Kasi yung sarap ng buhay, hindi lamang success, alam mo yun, happiness, alam mo yun, travel, hindi lang ganun yung life. Kasama sa life natin yung mga downfalls natin, yung mga, pagdadapa natin,
ano yung pagpili sometimes ng hindi masyadong magandang desisyon sa buhay natin. That's part of life. And you accept all you are. Kasi yun ang magpapaganda ng buhay mo kapag tanggap mo kung Beauty sino in ka. you. Yan. Yes. Tanggap mo kung sino ka. Pero once na meron mag-guide sa'yo, parang beacon of light. Parang ano tawag doon? Parang MMDA. Lighthouse. MMDA. Ituturo sa'yo. Huwag ka dadaan dyan. Mahuhuli ka. Dito ka. So ayan po. Don't forget to reach out. Ako naman, you can consider me as your big kuya, big daddy, uncle, or lolo. Okay lang po sa akin yun. You can reach out. Tito. Kasi ang ano po, ang iniisip ko lagi, yung buhay, may mga chapters, may mga episodes. Minsan, para tayong, anong tawag ng caterpillar, ang bagal. Yes. Di ba? Pero pag Pero- lumabas ka doon sa larva, tapos naging butterfly ka, yun yung gusto, the best version of you. Yes. Kasi mas nakikita mo yung pag lumilipad The ka na, beautiful you. the beautiful world. Ang laki, ang ganda ng buhay. Tsaka, Yes. praise and glory to God kasi lahat po ng ginagawa namin, ako at saka si Life Coach kung mapapanood nyo po sa YouTube yung mga previous episode namin, kami po, out of nowhere, pinag-connect kami ulit. After ilang decades na hindi kami nagkita, pinag-connect kami ulit ni Life Coach ni Lord na to reach out to someone. Tapos ang nakakatuwa, last week nakausap ko si Papa Dan, si Greater Dan. Sabi niya, bakante naman yung Sabado, ilagay niyo yung podcast niyo doon. Then Fresh FN can be also another vehicle to reach out to that person. So from Luzon, Visayas, Mindanao, or wherever you may be, nasa West Philippine Sea ka, or sa Basta may internet. abroad, nasa internet, napapanood mo to, you can reach out, you can privately DM us and try to ask for help, especially kung yung circle mo hindi mo maintindihan or wala kang parang trust within that particular circle or ayaw mo ma-judge kasi kilala ka. So mas maganda yung mayroong kakausap na we'll keep it, anong tawag doon, undisclosed at saka ano yung mga terms mo, Coach A, parang private. It will be private in terms of conversation. So Your yeah. identity will be private. Kaya I never post the faces of my clients kasi yung mga kalimitan ng mga kinoconsult nila talaga is something too personal for them. But of course, I use the experiences as lessons and something that I can share to my viewers din. Kasi minsan yung buhay natin parang reflection rin ng ibang tao eh. Parang kanta lang eh. Kumbaga, bakit may kanta, bakit may isulat, bakit may poem, bakit may libro. Then, after ilang years, nare-reflect na parang yun yung pinagdaanan niya. Kasi true to life story yun eh. Yun yung kagandahan ng story, ng ating personal story. Our personal story, para sa'yo, parang wala namang kwento yung story ng buhay ko. No. Kasi baka may isang tao dyan na kailangan marinig ang story ng buhay mo to inspire them. And who knows, you will be able to help someone save their life. You can save a life. Totoo yan. So, Oo. yun yung maganda nun. So, wag mo lalanglangin yung story mo because you have a beautiful story and you're creating that right now. So, maging compassionate tayo sa sarili natin kasi hindi kinakailangan na maging perfect tayo kasi hindi natin marireach ang level ng perfectionist. Wala. Diba? Wala. So tanggapin mo kung maganda sino ka. ma-appreciate mo yung anong tawag doon, imperfectly you. Yan, Yes. Yan ang The nakaganda. perfect, imperfect you. Yes. Yan, Thank you very much, diba? Coach A. Ako po si D. And ako naman si A. Thank you, Fresh FM, for this opportunity. Ayan. So next Saturday na naman po Saturday. ulit. Yes. Gising tayo na alas 12. So 1, 2, 3 in the afternoon, yung anong tawag mo, yung trailer ko, naka Monday na 7 p.m. Ilalagay po namin sa page namin yun doon, 7 p.m. para at least mapanood nyo rin po to as live pa rin, parang ganun. Yes. Tsaka kung meron po kayong mga topics dyan na gusto nyong mapag-usapan namin, matakel. At saka yung iba gustong to jump in and join the show, yes, you can do it. Kasi nandito na tayo sa Fresh FM. Maganda po yung setup nila na pwede silang mag-entertain na iba. So pwede tayo maglagay ng third person dito
fourth person o isang grupo parang Zoom meeting. So, hindi ko na pala yung nangyayari. Zoom meeting. Hindi natin alam bakit. Yes, I'm open to that kasi I also cater to group coaching. So if you want to avail for that kind of services, let me know. Just PM me sa aking main Facebook profile page, A. Villegas Alfonso. Ayan. Again, thank you very much. Coach A, thank you. See Thank you again you, next week. Loren. Thank you very much. And sa inyong Thank lahat you, po thank dyan, you. maraming salamat. Yes, enjoy your weekend. Enjoy your weekend. Maraming salamat po. Again, Bye. until the next time, this is Unfiltered And DNA. A.